China at Pilipinas nagkasundo na pahupain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang kasunduan ay naganap sa isang dialogo na isinagawa ng dalawang bansa. Sa ikasyam na bilateral consultation mechanism, ayon sa DFA, nagkaroon umano ng isang prangka at prospektibong diskusyon sa pagitan ni Philippine Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Ang dialogo na ito sa pagitan ng dalawang bansa ay ang unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga tensyon at insidente sa Ayungin Shoal, kung saan may nasugatang mga sundalo ng Philippine Navy at nasirang mga gamit at barko ng bansa. Isinagawa ang nasabing dialogo dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, diniin daw ni Undersecretary Lazaro sa counterpart nito na magiging relentless ang Pilipinas sa pagprotekta sa mga interes at karapatan nito sa sariling soberanya. Ayon din sa DFA na sa kabila ng mga kaganapan sa South China Sea, ang dalawang bansa ay kinikilala ang mga pangangailangan ng bawat isa sa pagpapabalik ng kapayapaan, tiwala, muling pagbuo ng kumpiyansa, maging ang paglikha ng mga kondisyon para sa mga produktibong dialogo. Bagamat mayroon umanong substantial progress sa pagbuo ng mga hakbang sa pangangasiwa sa mga sitwasyon sa karagatan, nananatili pa rin umano ang malaking pagkakaiba ng dalawang bansa. Ngunit kahit na ganon, napagkasunduan naman ng dalawang bansa na ituloy sa China ang pag-uusap. Sa China gaganapin ang 10th BCM na may layunin na ituloy ang usapan at humanap pa ng mga bagay o resolusyon na mapagkakasunduan ng dalawang bansa. Ang arrangement ng pagpapabuti sa Philippines and China Maritime Communication Mechanisms ay nilagdaan din ng mga official. Ang isa pa sa tinalakay sa pagpupulong na ito ay ang maritime cooperations sa pagitan ng dalawang bansa. Maging ang posibleng pagsasama-sama ng mga Pinoy at Chinese scientists sa Marine Scientific and Technological Corporation, ang jurisdiction ng Beijing sa Ayungin Shoal at paghimok sa Pilipinas na tigilan ang mga provokasyon nito. Iyan ang isa sa idiniin ng panig ng China. Pagpapatawag ng isang summit o conference sa pagitan ng mga kaalyado ng Pilipinas na pareho ang posisyon sa West Philippine Sea, iyan ang inirekomenda ni Congressman Edsel Lagman kay Foreign Affairs Secretary Manalo. Ayon pa kay Congressman Lagman, kailangan din umano ng Pilipinas ng konkretong aksyon sa paglaban sa ginagawang pambubuli ng China. Usap kami ni Senator Coco kung pwedeng punduhan sa 2025 budget. Sabi ko masyado matagal pa yan. Pwede this year na ang summit at pwede natin kunin sa contingent fund ng ating Pangulo. Ayon naman kay Senator Pimentel, tama umano ang ginagawang pagkakaisa ng mga Pilipino tungkol sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Ngunit, hindi anya tayo dapat masyadong sumandal sa Amerika at dapat din na ipagpatuloy ang pag-iwas sa gera. Huwag naman masyadong mag-swing tayo to Mother America na as if ang tapang-tapang natin, pero tinuturo natin yung fighter sa likod natin. Sige, ano tayo, willing kaming labanan kayo, pero ang lalaban sa inyo, respect namin na hindi kami. Nauna naman dito na ipinahayag ng AFP ang mga ginagawa nilang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng China at Pilipinas. Marami naman tayong ginagawang mga measures, but of course, napaka-importante po yung diplomasya, no? So hindi lamang po dito sa level ng mga military, of course, sa higher level ay meron rin tayong mga iba't ibang mga hakbangin na ginagawa. Paano kaya kung magkaroon ng digmaan sa loob mismo ng United States? Isa itong tanong na hindi pa kinakaharap ng US sa panahon ng modern warfare dahil ang ilang mga pag-atake sa lupain ng Amerika ay mga isolated incidents lamang. Sa ilang pagkakataon, tulad ng 9/11, ito ay nag-trigger ng mga digmaan sa malalayong bahagi ng mundo. Pero ang United States ay hindi kailanman napunta sa sitwasyon na katulad ng nararanasan ng Ukraine ngayon.
walang invader force ang nakapasok sa bansa ng mahigit isang siglo na. Ang tanong natin sa video na ito ay ano kaya ang mangyayari kung sakaling lusubin ng US? Malamang na ang invader force ay humarap sa isang unbreakable defense na sa huli ay di matitinag. Para ipaliwanag kung bakit, tignan natin ang dami ng beses nang nakaranas ng digmaan ng US sa sarili nitong teritoryo, simula sa most famous war, ang American Revolutionary War. Maaaring sabihin na ang digmaang ito ang nagtakda ng plano kung paano lalaban ang isang bansa laban sa United States. Ito ay dahil lamang ito ang pinakamalaking digmaang nangyari sa American soil. Subalit, ang bahagi ng digmaan sa dagat kung saan nagpadala ang Britain ng mga sundalo sa US sa pamamagitan ng dagat ay mahalaga. Kahit na ang US noong panahon na iyon ay walang naval capacity na labanan ang mga barko ng Britain. Nakita rin natin ang Britain na nakipagtulungan sa ibang mga bansa sa digmaang iyon. Ayon sa American Battlefield Trust, ang 22,000 sundalo na ipinadala ng Britain ay sinuportahan ng 25,000 loyalists na nasa loob na ng United States, pati na rin ng humigit kumulang 30,000 German auxiliary troops na kilala bilang Hessians, na karaniwang mga bayarang sundalo sa panig ng Britain. Pero ang US ay hindi rin naman nawala ng mga kaalyado dahil ang France ay may malaking papel sa digmaan. Nagpadala ito ng humigit kumulang 12,000 troops, pati na rin ang pagpapalakas sa pandagat na puwersa ng Amerika sa pamamagitan ng malaking fleet habang patapos na ang digmaan. Ang mga sundalong iyon ay sumali sa 231,000 men kasama ang 145 na nagsilbi sa mga colonial militias upang labanan ng Britain. Kahit na ang digmaang ito ay nangyari ilang mga siglo na ang nakalilipas, nagbibigay pa rin ito ng ideya kung paano maaaring atakihin ng isang invading force ang United States ngayon. Ang pag-atake, kahit sa bahagi lamang, ay kailangang manggaling sa dagat. At malamang na ang mga kalaban ay kaalyado rin ng ibang mga bansa. Gayunpaman, ang Britain ay may mga advantage na wala sa mga invader ngayon, katulad ng mga loyalists na nasa loob na ng United States upang palakasin ang kanilang mga posisyon at navy. Sa modern US, ang isang bansang umaatake ay magsisimula ng walang foothold. Kailangan nitong lusubin at magtatag ng foothold mismo. Sa panig ng Amerika, nakikita rin natin ang pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa, isang taktika na magiging mahalaga sa modern defense ng Amerika, pati na rin ang advantage sa bilang. Malinaw na natalo ang Britain sa digmaang iyon. Kaya kahit noong 18th century, itinatag na ng US ang sarili nito bilang isang unbeatable country sa sarili nitong teritoryo, kahit na ito ay nasa mga unang stage pa lamang. Ang isa pang malaking digmaan na nangyari sa American soil na kasama ang isang invader force ay ang Mexican-American War. Nagsimula ito sa pamamagitan ng pag-atake ng Mexican cavalry sa isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni General Zachary Taylor noong April 1846 at nagsimula ang digmaan sa pamamagitan ng pagsalakay sa Fort Texas. Pero dahil sa kakayahan na tumawag ng mga reinforcement at pagkakaroon ng mas superior na kagamitan, napigilan ni Taylor ang mga Mexican invaders at itinulak sila pabalik sa kanilang teritoryo at sa huli ay nanalo ang US sa digmaan sa Mexican soil. Gayunpaman, ipinapakita ng pag-ataking ito ang ibang paraan ng paglusob na maaaring gawin ng isang invader, ang pagpasok sa lupa mula sa ibang bansa. Ipinapakita rin nito kung paano muling nakatulong ang superior na mga armas at bilang ng Amerika upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Maaari mong sabihin na ang mga Indian Wars na naganap mula 1776 hanggang 1898 ay bahagi ng pakikipaglaban sa American soil. Pero sa kasong ito, maaari mong sabihin na ang US ang pangunahing agresor. At ang mga Native Americans sa US ay hindi mga invader. Nandoon na sila mula pa noon. Gayunpaman, lumipat na tayo mula sa maikling aralin sa kasaysayan na ito at pag-usapan kung paano lalaban ang isang modernong hukbo laban sa United States. Kailangan nilang kumuha ng ilang taktika mula sa British noong American Revolutionary War
sa pamamagitan ng pagtatangkang makakuha ng naval passage papasok sa United States. Kung wala ang naval passage na iyon, hindi makakapagland ng mga sundalo ang invader force, kaya't limitado sila sa pagsubok na lusubin sa pamamagitan ng ibang mga bansa. Malamang na hindi iyon magiging option, tulad ng ipapakita natin mamaya. Kung sakaling makakuha ng foothold ang invader sa US, kailangan din nilang magtatag ng aerial dominance. Kailangan ng suporta mula sa himpapawid para sa kanilang mga ground troops habang sila'y sumusulong sa bansa. At syempre, kailangan nilang magdala ng napakaraming sundalo para magkaroon ng chance laban sa isang bansang may populasyon na humigit kumulang 300 milyon. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Napakalakas ng depensa ng Amerika sa maraming paraan. At iyon ang makakatulong upang mapigilan ang isang invader group simula sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng global warfare, ang laki at lakas ng militar ng Amerika. Taon-taon, ang Global Firepower o GFP ay isinasama sa ranking ang nangungunang 145 militar na bansa sa mundo gamit ang tinatawag na Power Index. Ang index na ito ay nagbibigay ng score sa bawat bansa batay sa lakas ng kanilang militar, kung saan ang 0.00 ay itinuturing na perpektong militar. Ang US ay may score na 0.0699 na niraranggo ng GFP bilang numero 1 sa 145 bansa pagdating sa lakas ng militar. At ang mga numero ay sumusuporta sa ranggong iyon. Ang Amerika ay may 1.3 hanggang 8 milyong aktibong military personnel na may 799,500 sa reserba. Hindi ito ang pinakamalaking bilang sa mundo. Niraranggo nito ang US bilang pangatlo at pangsampu sa sheer manpower. Ngunit sapat na ang mga ito upang magtago sa loob ng US at ipagtanggol ito laban sa isang invader na hindi kayang magdala ng parehong bilang sa bansa. Ang US ay meron ding pinakamalaking air force sa mundo na may 13,209 aerial assets, kabilang ang mahigit 1,800 fighters, halos 900 attack-type planes, at 950 fixed-wing transports na tinitiyak na kaya nitong mapanatili ang aerial dominance sa sarili nitong teritoryo. Alam din ng US na ang anumang invader ay kailangang mag-navigate sa malalaking karagatan na nakapalibot sa bansa, kaya't nagtayo ito ng isa sa pinakamalakas na navy sa mundo. Mayroon itong 472 naval assets, ang pang-apat na pinakamarami sa mundo, na may 75 destroyers sa fleet nito, na tinitiyak na kahit ang mga navy na may mas maraming assets sa kabuuan ay hindi makakakumpetensya sa lakas. Ang Navy na ito ay mayroon ding 11 aircraft carriers at 9 na helicopter carriers na mahalaga para sa pagtransport ng mga eroplano sa karagatan upang ang US ay makapagsagawa ng aerial attack operations sa anumang invader. Lahat ng ito ay nagdaragdag sa advantage sa bilang, kapwa sa personnel at kagamitan na walang ibang bansa ang tunay na makakatapat. Mayroong mas malalaking hukbo, mayroon ding mas malalaking navy. Ngunit sa isang pagsalakay sa United States, ang invader country ay kailangang harapin ang logistical nightmare ng pagdadala ng mga bilang na iyon sa American soil na hindi magiging posible para sa mga dahilan na tatalakayin natin mamaya. Gayunpaman, may isang caveat sa mga numerong ito. Maraming sundalo ng Amerika ang nakastation sa ibang bansa. Ang United States ay nagpapanatili ng humigit kumulang 750 military bases sa humigit kumulang 80 na bansa, bukod pa sa mga base na pinapatakbo nito sa loob ng bansa. Ayon sa USA Facts, data na nakuha noong September 2023, ang mga base na iyon ay nag-host ng humigit kumulang 168,000 aktibong duty troops, kasama ang ilang libong reservists. Maaaring maging problema ito para sa United States kung sakaling makapagpasok ng malaking bilang ng troops ang isang invader sa bansa, alinman sa kanila o sa alyansa sa ibang bansa. Maaaring kailanganin nilang maghanap ng paraan upang maibalik ang mga sundalo na iyon sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ang malaking presensya ng US sa ibang bansa
ay maaari ring maging kapaki-pakinabang dahil maaari nitong payagan ang United States na mag-coordinate ng mga pag-atake sa teritoryo ng invader habang ito mismo ay sinasalakay. Kaya't ang issue ng mga tropa sa ibang bansa ay isang double-edged sword. Ibig sabihin nito ay nawawala ang humigit kumulang 10% ng manpower ng US para ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Ngunit nangangahulugan din ito na mayroon itong mas maraming option sa pag-atake sa ibang bansa na may maraming international bases na nagsisilbi ring patibayin ang mga alyansa na magpapalakas sa depensa ng Amerika. Ngunit kahit na may caveat na iyon, ang isang invader ay haharap sa prospect ng pakikipaglaban sa pinakamalakas na militar sa mundo sa sarili nitong teritoryo. Iyon pa lamang ay malamang na sapat na upang takutin ang karamihan ng hindi isinasaalang-alang ang susunod na aspeto ng plano ng depensa ng Amerika. Ang kanilang mga personnel ay mas battle-hardened kaysa sa karamihan. Huwag kailanman maliitin ang halaga ng karanasan sa isang digmaan na mayroong kasaganaan ang US. Ang kanilang militar ay ginugol ang halos buong siglo o higit pa sa digmaan tulad ng ginugol nito sa kapayapaan. Simula sa pagpasok ng 20th century, ang US ay nakipaglaban sa World War I mula 1917 hanggang 1918. Sinundan ng World War II mula 1941 hanggang 1945. Sumunod ang 3 taong digmaan sa Korea noong 1950 at pagkatapos ay lumipat ang US upang labanan ang Vietnam War mula 1964 hanggang 1975. Ang Operation Desert Storm ay naganap mga 15 taon pagkatapos at karamihan sa unang 2 dekada ng 2000s ay ginugol sa pakikipaglaban sa Global War on Terrorism. At hindi pa kasama dito ang maraming supporting roles na ginampanan ng US tulad ng kamakailang pag-atake sa mga Houthis sa Red Sea. Ano ang ibig sabihin nito para sa isang invader? Hindi lang malaki ang military ng United States na may karamihan sa pinakamagagandang kagamitan sa buong mundo. Napakahusay pa nitong gamitin ang lakas nito sa kanyang advantage. Ang United States ay parang isang well-oiled machine sa military. Maraming tao nito ay may direktang combat experience o natututo mula sa mga taong may karanasan. Siyempre, maaari mong sabihin na ang US ay hindi naging matagumpay sa ilang digmaan nito. Umalis ito sa Vietnam at kamakailan lang ay sa Afghanistan. Pero ang mga desisyong iyon ay ginawa para mapanatili ang military sa mga digmaan na maaaring tumagal pa ng maraming taon, marahil dekada bago matapos. Kapag lumaban sa sariling teritoryo, hindi magagawa ng US na umatras. Ayaw rin nitong tumakas o sumuko. Ibig sabihin ay dadalhin nito ang isang military na nasa full strength sa bilang at karanasan. Ikumpara iyon sa isang posibleng invader. Ang Russia ay tiyak na kapantay ng US sa battle experience. Ngunit ang digmaan sa Ukraine ay nagpapakita na hindi ito kasing ganda sa kalidad ng kagamitan. At kahit na ang China ay dumaan sa malaking military modernization sa nakaraang 2 dekada, ang kanyang mga puwersa ay hindi pa gaanong nasubok. Ang huling digmaan ng bansa ay ang Sino-Vietnamese conflict noong 1979. Ibig sabihin, ang kanyang modernized forces ay hindi battle-tested. Ang pagsalakay sa United States ay magiging isang baptism of fire. Dahil marami sa mga sundalo ng Amerika ay may kamakailang karanasan mula sa pakikipaglaban sa War on Terror. Kaya anumang bansa na gustong sumalakay sa US ay agad na may disadvantage militarily. Pagkatapos idagdag mo pa ang heograpiya. Kanina, pinag-usapan natin kung paano nagawang maglayag ng British ng limitadong bilang ng mga sundalo sa United States noong Revolutionary War. Ang naval approach na iyon ay maaaring ituring na isang viable option para sa isang modernong invader, ngunit ito ay puno ng panganib. Sa silangan ng Amerika ay ang Atlantic Ocean. Ang isang invader na nagtatangkang tumawid mula sa Europa ay kailangang mag-navigate sa pagitan ng 3,000 at 3,500 miles ng malamig na karagatan bago ito magkaroon ng pagkakataong makalapag sa lupa ng US, at iyon ay kung magmumula sa Lisbon, Portugal.
Dahil ang Portugal ay kaibigan ng United States, ang anumang posibleng kalabang European force gaya ng Russia ay kailangang maglayag ng mas malayo kung gagamitin ang Atlantic para sumalakay. Lumipat tayo sa silangan at nandyan ang Pacific Ocean, isang 12,000 miles na karagatan na sumasaklaw sa halos kalahati na equator ng mundo. Ang Pacific ay nag-aalok ng mas mahirap na naval crossing option kaysa sa Atlantic. Ang distansya ay halos hindi malalampasan ng anumang invader na magmumula sa Asia tulad ng China na kailangan ding mag-navigate past Japan at Australia. Parehong kaalyado ng United States sa pamamagitan ng Trilateral Defense Agreements na parehong nag-host ng American military bases. Ibig sabihin, maaari silang magsilbing isa sa ilang early warning systems para sa US. At lahat ng iyon ay bago mo pa isaalang-alang ang Pacific Fleet. Binubuo ng humigit kumulang 200 na barko, mga 2/5 ng America's Navy at 1,500 aircraft. Ang Pacific Fleet ay isang mapanganib na puwersa sa sarili nitong karapatan at ito ay bunga ng 150 na taong presensya ng Amerika sa karagatan. Ito ay pinamamahalaan ng 150 military at civilian personnel at magsisilbing isang malaking hadlang sa anumang invader mula sa kanluran ng Amerika. Kahit na isang pagsalakay mula sa parehong panig, tulad ng isang coordinated naval assault ng Russia at China, ay haharap sa mga hamon. Ang US ay may mas malaki at mas malalakas na barko at higit pa itong kayang ipagtanggol ang sarili sa Atlantic na may puwersa na katumbas ng Pacific Fleet. Kaya nitong magdala ng mas maraming aerial firepower dahil mas marami itong aircraft carriers kaysa sa dalawang bansang iyon na pinagsama. Ang tanging tunay na opsyon para sa isang naval invasion ay maaring manggaling sa Bering Strait, isang 50 miles na lapad na bahagi ng tubig na naghihiwalay sa Cape Dejnev ng Russia mula sa Cape Prince of Wales sa Alaska. Habang ang pagtawid na iyon ay magiging mas madali kaysa sa isang Pacific o Atlantic crossing sa mga tuntunin ng distansya, pati na rin ang pagbibigay sa anumang invader ng madaling ruta papuntang Alaska. Ito rin ay isang maliit na bahagi ng tubig na madaling depensahan ng US. Ang Amerika ay handang magbuhos ng anumang naval force na magtatangkang gamitin ang Bering Strait gamit ang mga aerial attacks at missile attacks mula sa siyam na base na mayroon ng US sa Alaska. Saan iyon mag-iiwan ng isang naval invader? Kailangan nitong lampasan ang malaking lakas ng Navy ng Amerika para lamang makakuha ng daan papuntang United States. At kung magawa man nito iyon, malamang mawala ng daan-daang barko at libu-libong tauhan sa proseso. Kailangan pa rin nitong harapin ang napakahabang biyahe para lamang makapagpadala ng mga tropa papunta sa bansa. Ito ay magiging isang patuloy na uphill battle na may kakayahan ng US na mag-fortify sa lupa at atakihin ang mga bagong tropa habang dumarating sila upang lumikha ng isang digmaan ng attrition na magiging mapanira sa isang invader. Kaya maaaring isipin ng invader na umatake sa pamamagitan ng lupa. Sa geography, iyon ay isang option. Ang US ay hindi isang isla dahil ito ay napapaligiran ng Canada sa hilaga at Mexico sa timog. Marahil, maaari silang sumalakay sa pamamagitan ng mga bansang iyon. Kung susubukan nila, hindi ito magiging madali. Sa katunayan, ang Canada ay halos hindi isang option. Hindi lamang ito miyembro ng NATO. Ibig sabihin, ang US ay darating sa kanyang depensa kung ito ay hinarap ng isang atake sa kanyang teritoryo. Ngunit ang Canada ay matagal ng kaalyado ng United States. Tinatawag pa ng gobyerno ng Canada ang United States bilang pinakamahalagang kaalyado at defense partner nito. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application. Tama sa listahan ay ang Mabilis Cash. Matagal ko na rin tong na-try itong Mabilis Cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note,
walang mababawas dito sa ilulong mo.